Ngayong hapon nga pala mga master, dahil may bulati ako na wati na konti, nakapag-desisyon ako na mamimingwit kahit saglit ng lamang. At agad ko talagang pinangiti yung aking bambu na kawayan na kawil, kasi yun lang muna yung aking gagamitin. At sa wakas naman nakita ko dito lang pala sa kalibunan gisuksok, kinuhulbot ko na dito. Pagkatapos kong hulbutin yung aking bambu na kawayan na kawil, bumabaklan ako dito papunta sa spot at tumuuban pala sa akin yung aking mga alagang mga aso dito. At sa mga puntong ito, naghahanap na ako dito ng mapagpipwestuhan kung saan ako lulugar. At pagkadaan ko dito, kawawa talaga ang kabasakan dito, nangatawa na talaga ang mga liki sa sobrang init. At pagkarating ko sa unahan, nakaabot na talaga agad ako sa masustansyang sapa. At tapos lumingon-lingon ako kung saan ako pupwesto. At sa wakas na may nakahanap na, kinahinahinay talaga ako dito, suong-suong dito sa matanag. Naghinay talaga ako baka may alam pinig dito, paakan yung aking dagway. At tapos pagkalingan ko dito, at sa wakas na may nakahanap na ako ng magandang pagpupwestuhan, kaya agad-agad kong binutang dito yung aking mga kamitang pandirigma. At pagkalingan ko dito, nauna na palang pumwesto si Jupay. Sabi ko kay Jupay, ito mabika muna dyan Jupay, kasi mamimingwit ako. Kaya inalsa ko na lamang si Jupay kasi hindi talaga siya humawa pahawain. At habang nag-aandam ako dito sa aking lagayan, napalingon ako agad sa aking likuran kasi may kumakanaas talaga, para may dumadagan-dagan man. Ano kaya yun? Di ba kayon ba nakon? Pero pagkatingin at pagkatanaw ko, baking ang kampar graman ay nag-ikid-ikid. Kaya sa mga oras ito, sinumulan ko na ditong inaandam yung aking pamain na bulatin na butik. Kinukuha ko na dito sa aking salupin at pinapain ko na sa aking hook para magsimulan na akong mamimingwit. At inadjust ko na rin ang aking pamato na Spartan at hindi na pinudagay-dugay. Iniitsa ko na sa tubig at binabagdok ko dito yung aking kawil dito sa gilid para hindi talaga maiibot kapag madawi yung mga mamaw dito na isda. At sa mga puntong ito, dahan-dahan bigla talaga akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya ng isda, kaya agad-agad kong ginunitan yung aking bambu na kawayan na kawil at binira kasi tumanog-tandog na. At pagkabira ko dito, nakahuli ako agad ng puyo. Medyo lumilipit talaga ng kunti yung aking dagway kasi medyo matagal-tagal ang gamay na hindi ako nakahuli ng puyo. At itong isa dito ay binira ko rin kasi tinanog na, pero pagkabira ko kalibewa may nahuli na puyo di ay. Kaya agad ko rin siyang ibinalik og bagdog, at yung huli kong isdang puyo dito ay inatiman ko muna para hindi talaga siya makakawala at makakabuhi. Dahil sakto na pangpaksiw yung aking nahuling puyo, agad ko siyang pinaslak sa aking legendary na balde. Bigla rin ako napatingin sa unahan kasi sumili pala sa akin si Juday at si Jupay. Sabi ni Jupay na ana, sabi ko naman una ana, sabi naman ni Jupay aw maayo. Kaya dito banda-banda ay pumatuloy sa pagpadayon ako sa aking pamimingwit para may madaragdagan at madudugangan yung aking nahuling isdang puyo. At sa mga puntong ito, tamang masid-masid lang muna ako at pupaniid sa aking mga kawil. At dito banda-banda ay kumuyog-uyog na naman yung aking pamato, dumaragandagan na talaga. Kaya nagdali-dali na talaga ako gunit sa aking bambu na kawayan na kawil at binirat, pero sa kasamang palad pagkabira ko dito ay nakawala pa jud. Susiyang ay dako na labot jud unta kayo kin kabuhi man. Pero pagkalingon ko sa aking isang pamingwit ay umuyog-uyog na rin siya, kaya ginunitan ko na talaga siya dito, at yung kabila dito ay lumihok-lihok din, kaya silang dalawa ko na talaga yung aking ginugunanitan. At binira ko na agad yung kabila kasi nakahuli naman diyan ng isda. Pero pagkatapos ay binira ko na rin yung isa, pero kalibay umandaya mo. At pagkatingin ko sa aking nahuling isda, isdang mayan nga pala yung nahuli ko, kaya agad ko siyang nilagay sa aking mahiwagang balde. At pagkatapos ko siyang ilagay sa aking mahiwagang balde, naghanap muna ako dito ng tubig para papainumin yung aking mga nahuling isda kasi nauuhaw na daw sila. At pagkatapos ko silang painumin ay biglang dumating si Baog at nakasama pa yung kanyang dalawang girlfriend. At nagpapasikat pa talaga si Baog sa kanyang dalawang girlfriend. Sabi ni Baog, sa aming tatlo lang yung mga nahuli mo ha. Sabi ko naman walang problema yan, basta buntisin mo yung dalawang mong girlfriend. Kaya dito banda-banda ay pumatuloy na malamang muna ako sa aking pamimingwit para na may magdaragdagan pa yung aking mga nahuling isda. Kasi susuportahan ko talaga yung aking alagang aso na Baog para naman talaga makapagbigyan na siya ng libot at makakita na ako ng maraming tukoy. At dito banda-banda ay mayroon na pala ako ritong binirat. Pagkapira ko dito, pagkatanaw ko kalipay, grabe kamaliit na gamay yung aking nahuli. At pagkahawak at pagkatingin ko sa kanya ay kapariha pala siya ng itsura ng aking tato. Sobrang nahawa talaga ako, kaya pinakawalan ko na lang muna siya agad. At pagkalingon ko dito ay binarabira na rin pala yung aking isang pamingwit, kaya binira ko na rin at naglukso-lukso pa talaga yung isda dito. Nagtuyok-tuyok talaga siya dahil sobrang lipay. Ako'y namamangha talaga sa aking nahuli kasi kay itsura na yung aking tato. Grabe pa talaga katambok ang isdang ito, siguro nakakain ito ng mga kababalaghan ba. At pagkalingon ko rin sa aking isang pamingwit ay binira ko na rin kasi binarabira naman din ng isda. At pagkatingin ko dito sa aking nahuli, isang matambok na naman na puyo. Grabe talaga katambok ang isdang puyo. Ano kayang mga kinakain ng isdang ito, nga napakabusog man ng kanyang tiyan. Pero wala akong pakialam, paslak agad sa lagayan. At dito banda-banda ay meron na rin palang pumapaak sa aking isang pamingwit, kaya ginugunitan ko na dito, tinaandam-andam ko na dito at binira. Pagkabunot at pagkabira ko dito at pagkatanaw sa aking nahuli, grabe na naman kabusog na isdang puyo ang nahuli ko. Grabe talaga kadako sa tiyan. Uy, sana naman talaga hindi ito kababalaghan o kaya bito. At sa mga puntong ito, biglang nga pala akong napatingin dito sa aking gilid kasi para talagang may sumisit-sit sa akin. Ano kaya yun? Wala namang tao. May kababalaghan talaga sa sapang ito kapag sumapit na ng alas 5 ng hapon. Kaya hindi ko na lamang pinapansin. Patuloy ako dito sa aking pamimingwit at napatingin na naman doon ako sa kabila kasi parang may tumatawa talaga na bata. Hindi na talaga ako nakapag-focus sa aking pamimingwit kasi parang tumatayo na talaga yung aking mga balahibo. Kaya nagdali-dali na lamang ako dito panghipo sa aking mga pamingwit na bambu na kawayan. At tiningnan ko rin yung aking nahuli. Sakto na siguro ito kasi nahahadlok na talaga mayo yung aking dagway. At agad-agad kong gipamunit dito yung aking mga kagamitang pandirigmat. Hindi ko na talaga mapigilan kumaratilog dagan.